Announcement mga boss, another day, another vlog, another lot ang ipapakita po namin sa inyo. Ito naman po ay Calamansi Farm at ito po ay located po dito sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. So itong property po na ito ay meron pong sukat na 1.5 hectare, 15,000 square meter. Sakto po yun, walang labis, walang kulang. At ito po ay clean title, buhay yung nakapangalan sa titulo. At ito po ay tax updated. So itong property po na ito ay yun nga po 1.5 hectare at ito po ay nakaalong Barangay Cemented Road. Ito po yung kanyang sementadong daan na ito po ay way na papunta po sa town proper. Mga estimate ko mga 10 kilometers po ang kanyang layo mula po sa town proper. So may power line na, check, nakaka-connect na po yun. Source of water, nawasa, check, meron na po yan, nakakabit na po yan. So may gate na, nakabakod na buong property at nasemento na rin po yung daanan o yung papasok po dito sa property para hindi po mahirapan yung mga sasakyan nyo po na papasok po dito sa loob ng property. So puntahan po natin yung kanyang farm naman po. Ayan, pakibukas nito mabuksan. Ayan, mabuksan po ni Boss Chris. So una-una pa lang po pagbukas nyo ng gate nyo, kitang-kita po agad yung kanyang dati garahe to ngayon ginawa na yatang tawag dito na kitchen, ayan. At ito po yung kanyang kubo. Tapos ang maganda dito, yung kanyang kuryente ay wala po sa niya sa taas kundi andito po yung kabilang kuryente sa baba. So nilagyan po nila ng semento po yan at doon nga po yung kanyang poste at connect na po doon sa labas pinaka main line. At internet connection, magpapakabit na lang po tayo. Andito po yung Converge. Meron din po isa dyan yung fiber. At meron din po tayo yung pang wireless. May Instalink. So tatlong telco ang pwede nyo pong pagkabitan ng inyong internet connection kung sakali po. Ayan. So may kubo. Ang size ng kubo nito nasa mga ilan ang size nito ng Chris? 16 by ano to no? 16 by nakalimutan ko to. Pero kami po nag-order po niyang kubo na yan. Si sir, sinamahan po namin sila sa aming suki sa pinagbibilhan po ng kubo. Sinamahan po namin sir doon, yung may-ari. At sila ma'am doon sa nagbebenta ng kubo. Okay. So 15 hectare, 15,000 square meter o 1.5 hectare itong property na ito. Andyan po yung kanyang Calamansi. Yan, Calamansi Farm. At dito sa part na ito ay hindi na po nila tinamnan. Baka may plano si sir dito, pero yun nga po ay binebenta na po niya. Ito yung kanyang CR. Ayan po. So may CR na. Ayan po yung CR niya. At meron po tayong isang source of water po dito, yung kanyang submersible pump. Ito po yung ginagamit po nila, pampatubig po nila sa kanilang tanim na kalamansi. So itong submersible pump nito ay meron po siyang 1.5 horsepower na makina, nakabaon po yon at umaandar po ngayon siya at meron din siyang EVR na nasa mga 200 watts daw po. Dito nga po may mga tanim sila mga gulay, may mga okra, ayan po. At ayun po, yun nga po sabi ko sa inyo, napakura na po yung buong property. TCT electronic title, yung color green po ngayon, yung bago po o updated po na titulo po ngayon, yun po yung hawak ni seller at nakapangalan po sa kanilang mag-asawa at spouses po ito. Nakalimutan ko na. So ito po ay clean title, ready to transfer na po siya. At ito nga po, meron po siyang 1,000 po na puno ng kalamansi. Boss, wala bang namatay doon? Wala namatay sa 1,000? Wala namatay. Pero wala namatay doon or meron din? 1,050. Okay. Nasa 1,050 yung tinanim nyo. O, nasa 1,050 daw po na puno ng kalamansi yung tinanim nila. Boss, ilan yung puno ng ano mo? Papaya? 20. At meron din po itong 20 po na puno ng papaya. At kakatanim lang po mga ano lang. Ito po, yun nga po. Kami rin po kasi nagpakot po sa property na ito. So pakod na po yung buong property at meron po itong isang fish pan andun po sa bandaron, yung ganyang fish pan. So sabi nga ni sir, yung caretaker niya,
pond lang daw pero walang fish. So sa ngayon po wala po siyang laman na fish. So pond lang po siya. At ang maganda dito, maganda yung mountain view. Kitang-kita po yung mountain view dito. Yan po yung Mount Bangkay na tinatawag. At yun lang po yung Mount Amurong. Ayan. May part po dyan na sakop ng Nueva Ecija at meron din po part na sakop po ng Pangasinan. At kitang-kita rin po dito yung bulubundukin po ng Carvalho. Ayan o. Carvalho Mountain. Ganda po tingnan dito. At ano pa, maganda dito. Yun po kasi ginawa po nilang calamansi farm. Dati po kasi itong rice farm. So yung nakabili po, sila sir, saka si ma'am, yung aming client ay kinumbert nila into calamansi na po. Hindi na po nila tinamnan ng palay. At yung ibang part ay tinamnan na po nila ng gulay. So 1,050 pala yung puno ng kalamansi po niya. Sabihin natin more, ano na lang, o 1,000 pieces more or less. Baka kasi may mga namatay or ano. Pero 1,050 daw po yung kanilang itinanim sa property na ito. So, ang shape po ng property para po siyang pizza. Ayun po, para po siyang pizza. So, ang ganda. Tapos yung shape, ay yung ano pala, yung distance nung kalamansi po ay 3x3. 3 meters po ang pagitan po nila. 3 meters po sa ganun po niya. 3 meters din po. 3 meters, 3 meters. 3x3 po yung kanyang distance. So, standard, pag lumaki po yan, ay siyempre magsasanga-sanga po yan, pero meron pa rin po tayong space para pag-harvest po. Ang maganda dito, katatanim lang ito, boss, nung ano no? Last year. Tinanim to, last year no? 2023. Ay, 2024. Oh, 2024 no? Na boss? Oh, 2024. So, last year lang po tinanim yung mga kalamansi na to. So, boss, ilang kayang edad nito? Ilang buwan na kaya itong mga ano niya? Walang buwan na. O mga walang buwan na daw po. So, at least, tignan niyo po yung bunga ng kalamansi po nila lalaki. Ayan po. Ang ganda ng mga bunga ng kalamansi po nila. At kaka-spray lang po nila, kaya bawal pa tayong mamburaot. So, bawal muna mamburaot mga boss. Ayan. So, pag kayo po ang nakabili, may kalamansi na po kayo, may income na po kayo dyan. At syempre naman po, sa mga mahilig po dyan sa farm, baka ito na po yung nahanap yun sa mga mahilig po sa kalamansi farm. So doon sa part na yun ay hindi pa nila tumnan. So pwede pa kayo magtanim ng ibang mga fruit bearing dyan kung gusto nyo po, or mga gulay. Depende po sa inyo yan kung ano yung gusto nyo pang itanim sa property po na ito. Ayan. So tignan nyo po yung mountain view. Ang ganda oh. Para siyang painting dito sa property. Ayan. So ayun po, sa mga ano po dyan, mga naghahanap po ng ganito, kalamansi farm, tawagan nyo lang po ako. Mag-schedule lang po kayo ng viewing. At kung meron pa po kayong ibang katanungan regarding po sa property na ito, ay tatry ko pong sagutin. Yun nga po sabi ko, yung title po nila, kami po ang nag-transfer, kami po nag-asikaso, at alam po namin yung status po ng dokumento ng property na ito. Malinis po siya at ready to transfer po. Hindi po siya extrajudicial. Buhay pa po yung nakapangalan sa title at pipirma po sila sa deed of absolute sale po kung sakasakaling kayo po ang makabili sa property na ito. Ayan. Ayan. At sa mga bago pa lang sa aking channel, sa aking Facebook, sa aking YouTube channel, please pa-subscribe, pakihit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po na ito. At kung din po sa aking Facebook, paki-follow po nyo ako sa Reels. Ayan po. At yun po, para ma-update din po kayo sa mga binablog po na mga property. Ayan, so hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.